Sa mundong puno ng bagay na kaya natin ipaliwanag, ay may mga pangyayaring patuloy pa ring kumakalabit sa isipan ng mga tao. Mga kaganapang hindi basta kwento lamang, dahil may aktwal na video, saksi at mga ebidensya na nakunan mismo ng kamera. Ngayon ay malalaman natin ang ilan sa mga pinakakakaibang pangyayari sa mundo, mga tanong na hindi pa rin tuluyang nasasagot, mga misteryong tumatak sa kasaysayan, at mga eksenang nagpapaalala na hindi pa natin lubusang kilala ang planetang tinitirhan natin. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. The Blood Falls in Antarctica. Ang Blood Falls sa Antarctica ay isang kakaibang natural na kababalaghan, na matatagpuan sa Taylor Glacier sa Dry Valleys, isa sa pinakatuyong lugar sa buong mundo. Tinawag itong Blood Falls, dahil ang tumutulong tubig mula sa ilalim ng yelo, ay kulay matingkad na pula, na para bang dugong umaagos, mula sa loob ng glacier. Hindi ito ordinaryong tubig dagat o tunaw na yelo, kundi ito ay mineral-rich brine, na ilang milyong taon nang nakulong sa ilalim ng glacier, at lumalabas lamang kapag sapat na ang pressure sa ilalim, upang itulak ito palabas, sa pader ng mga yelo. Ang kulay pula nito ay hindi dahil sa aktwal na dugo, kundi dahil sa napakataas na konsentrasyon ng iron, sa tubig nito. Kapag ang iron-rich brine ay lumalabas sa hangin, at nagkakaroon ng contact sa oxygen, nag-o-oxidize ito, katulad ng pagkalawang ng metal, na nagiging dahilan ng kulay pula, na tila dugo. Dahil halos walang oxygen at sikat ng araw sa ilalim ng glacier, nananatiling preserved ang tubig sa loob, nang hindi nagbabago ng estado, kaya't paglabas nito sa ibabaw ay nagreresulta sa kakaiba, at halos nakakatakot na itsura, ng mga blood fall. Mas lalo pang naging kamangha-mangha ang blood falls, nang matuklasan ng mga siyentipiko na naglalaman ito ng ancient microorganisms, na nakaligtas sa loob ng isang extreme environment, sa loob ng mahigit 1.5 milyong taon. Nabubuhay sila nang walang sikat ng araw, napakababang temperatura at halos walang oxygen, kung saan dito ipinakita ng kalikasan na kaya nilang umangkop, kahit sa pinaka-imposibleng kondisyon. Dahil dito, naging inspirasyon ang blood falls sa mga pag-aaral, tungkol sa posibilidad ng buhay sa ibang planeta, tulad ng Mars at mga nagyayelong buwan, gaya ng Europa at Enceladus. The Great Blue Hole. Ang Great Blue Hole ay isang higanteng underwater sinkhole, na matatagpuan sa baybayin ng Belize, malapit sa Lighthouse Reef. May diameter itong humigit kumulang 318 metro, at umaabot sa higit 120 metro ang lalim, kaya isa ito sa pinakamalaki at pinaka-iconic na blue holes, sa buong mundo. Kapag tinitingnan mula sa himpapawid, kitang-kita ang perpektong bilog na hugis nito na kulay matingkad na asol, na nagmula sa biglang paglalim ng dagat, kumpara sa mababaw na reef, na nakapaligid dito. Ang sinkhole na ito ay nabuo noong huling Ice Age, mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, nang ang lugar ay hindi pa nalulubog sa tubig, at nasa ibabaw pa ng lupa. Sa pagtaas ng lebel ng dagat, unti-unting napuno ng tubig ang mga limestone cave sa ilalim, hanggang sa bumagsak ang kisame at nag-iwan ng napakalaking hukay, sa ilalim ng karagatan. Dahil dito, naglalaman ito ng mga stalactite at stalagmite formations, na karaniwang makikita lamang sa mga kuwebo sa lupa, patunay na ang Great Blue Hole ay dating dry cave, bago pa man lumubog ang rehiyon sa tubig. Bukod sa kakaibang geological history nito, naging napaka-intrigang lokasyon ang Great Blue Hole, para sa mga siyentipiko at divers, dahil sa misteryosong kondisyon sa ilalim. Habang pababa ng pababa, mas lumalapat ang hydrogen sulfide layer, na nakakapaghiwalay ng buhay sa itaas at sa ibaba nito, kaya kakaunti lamang ang nabubuhay na organismo, sa mas malalim na bahagi. May mga bahagi ring lubhang madilim at tahimik, na nagdudulot ng surreal, at halos alien-like na kapaligiran. Dahil dito, itinuturing ang Great Blue Hole na isa sa pinaka-nakamamanghang natural formation sa mundo, at isa sa pinaka-mysterious underwater sites, na patuloy pang pinag-aaralan, hanggang sa ngayon. The Sailing Stones of Death Valley. Ang Sailing Stones of Death Valley ay isang kakaibang geological phenomenon, na matatagpuan sa Racetrack Playa sa California, isang tuyong lakebed na kilala sa sobrang init, at halos walang buhay. Sa lugar na ito, ay may mga batong umaabot mula ilang kilo hanggang daan-daang kilo ang bigat, na misteryosong gumagalaw sa ibabaw ng patag na lupa, na para bang may hindi nakikitang kamay, na nagtutulak sa kanila. Kapag gumalaw ang mga bato,
Iniiwan nila ang mahahabang bakas o trails sa lupa, na tila nagsasalaysay ng paglalakbay nila sa isang direksyon na minsan diretso, minsan liko-liko, at minsan biglang umiikot. Sa loob ng maraming dekada, pinagtatalunan ng mga siyentipiko at mga explorer, kung paano gumagalaw ang mga batong ito, dahil walang sino man ang nakakita, sa aktwal na paggalaw nila noon. Maraming teorya ang lumabas tulad ng malalakas na hangin, magnetic fields at maging supernatural explanations, pero hindi ito tugma sa bigat at consistency ng mga bato. Noong 2014, sa wakas ay nailabas ang pinakakapani-paniwala na paliwanag, gamit ang mga time-lapse camera at sensor, na babalutan ang racetrack playa ng manipis na sheet ng yelo, sa mga bihirang pagkakataon kapag malamig ang gabi, at basa ang lupa. Kapag umaga at bahagyang natutunaw ang yelo, nagiging madulas ang surface at sabay na nagtutulak ang mahinang hangin at pag-usog ng ice sheet, kaya unti-unting umaandar ang mga bato. Kahit may scientific explanation na, pero nananatiling kamangha-mangha ang sailing stones, dahil sa bihirang pagkakataon lamang nagaganap ang tamang kombinasyon ng tubig, lamig, hangin at yelo, para gumalaw sila. Napakadelikado rin ng racetrack playa, kaya mahigpit ang babala na bawal lakaran o guluhin ang lupa, dahil madaling masira ang natural trails ng mga bato. Hanggang sa ngayon, ang sailing stones ay isa sa mga pinaka-iconic at mysterious natural wonders ng Death Valley, isang paalala na kahit ang pinakamahirap ipaliwanag na phenomena, minsan may simpleng scientific process sa likod, ngunit nananatili pa ring visually at emotionally surreal. The Door to Hell. Ang Door to Hell ay isang napakalaking naglalagablab na hukay, na matatagpuan sa disyerto ng Karakum sa Turkmenistan, at opisyal na tinatawag, na Darvaza Gas Crater. May lapad itong humigit kumulang 70 metro, at lalim na halos 30 metro, at kilala ito sa patuloy na pagliyab ng apoy sa loob nito, sa loob ng mahigit 50 taon. Dahil sa matinding init at nakakatakot na hitsura, na parabang bukas na bunganga ng impyerno, binansagan itong Door to Hell ng mga lokal, at ng mga dayuhang nakakita sa kanya. Nabuo ang crater noong taong 1971, nang magsagawa ng natural gas drilling ang mga siyentipikong Sobyet, sa nasabing lugar. Aksidenteng bumagsak ang lupa at nalusot ang drilling rig, na nagresulta sa paglabas ng napakalaking volume ng methane gas, mula sa ilalim ng lupa. Upang maiwasan ang panganib ng methane poisoning, at pagkalat ng gas sa atmosphere, nagdesisyon ang mga siyentipiko na sindihan ang gas, sa pag-aakalang mauubos ito, sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit sa halip na mamatay ang apoy, nanatili itong naglalagablab hanggang sa ngayon, dahil patuloy na umaagos ang natural gas mula sa malalalim na reservoir, sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, ang Door to Hell ay isa sa pinakamisteryoso at pinakakilalang geological formation sa mundo, at dinarayo ng mga turista, kahit na nasa malayong bahagi ito ng disyerto. Sa gabi, mas lalo itong nakakamangha at nakakatakot, dahil sa malaapoy na kumukulong liwanag, na parabang buhay ang hukay. Dahil sa environmental concerns at usapin ng methane emission, ilang beses nang pinag-usapan ng gobyerno ng Turkmenistan, ang posibilidad na isara o patayin ang apoy, ngunit nananatili itong isang phenomenon, na patuloy pa rin pinag-aaralan. Hanggang sa ngayon, isa pa rin ang Door to Hell sa pinaka-iconic, at pinaka-intrigang lugar sa planeta. Catatumbo Lightning. Ang Catatumbo Lightning ay isang pambihirang natural na phenomenon, na matatagpuan sa bansang Venezuela, partikular sa lugar kung saan dumadaloy ang ilog Catatumbo, papasok sa Lake Maracaibo. Kilala ito bilang the Everlasting Storm, dahil sa kakaibang dalas at lakas ng mga kidlat, na nagaganap dito. Umaabot ng 200 hanggang 300 gabi kada taon ang bagyo, at pumuputok ang kidlat ng hanggang 280 beses kada oras, kung saan ginagawa itong isa sa pinakamatingkad at pinakakapansin-pansing lightning displays sa buong mundo. Dahil sa sobrang lakas ng liwanag na nagagawa nito, nakikita raw ito mula sa layong 400 kilometers, maging ng mga mangingisda sa Caribbean Sea, noong unang panahon. Ang sanhi ng Catatumbo Lightning ay kombinasyon ng heograpiya, klima at hangin sa lugar. Ang Lake Maracaibo ay napapalibutan ng mga bundok, na nagko-control sa wind patterns at nagtatrap ng mainit at malamig na hangin, sa iisang zone. Kapag nagsalubong ang malamig na hangin mula sa Andes Mountains,
at ang mainit at humid air mula sa kagubatan at lawa, lumilikha ito ng malalakas na updrafts. Ang mga cloud formation na ito ay perfect condition para sa tuloy-tuloy na electrical activity. Idagdag pa ang methane emissions mula sa wetlands, na sinasabing nakakatulong sa electrical conductivity ng atmosphere, kaya mas madali at mas madalas ang pagbuo ng mga kidlat. Hindi lang pang science ang kahalagahan ng Catatumbo Lightning, dahil ito din ay may historical at environmental importance. Noong panahon ng mga Spanish explorers, nagsilbi itong natural lighthouse dahil sa sobrang liwanag na tumatama sa kalangitan tuwing gabi, kaya tinawag din ito na The Lighthouse of Maracaibo. Malaki rin ang kontribusyon nito sa ozone production sa upper atmosphere, na tumutulong sa natural na pagbawi ng ozone layer. Sa kultura ng Venezuela, itinuturing itong pambansang kayamanan, at bahagi na ng kanilang pagkakakilanlan. Sa kabila ng kakaibang tanawin nito, sensitibo rin ito sa climate change, kaya pinag-aaralan ng mga dalubhasa kung paano nagbabago ang dalas ng mga kidlat sa pag-init ng mundo. Ang bioluminescent beaches. Ang bioluminescent beaches ay mga dalampasigan na umiilaw ng kulay asol o malanian na liwanag tuwing gabi, na para bang nagkalat ang mga bituin sa ibabaw ng dagat. Makikita ito sa ilang lugar katulad ng Maldives, Puerto Rico, Australia at Vietnam, at kadalasan nagiging viral dahil sa surreal at parang magical na tanawin. Kapag gumagalaw ang tubig kahit may alon, hakbang ng tao o paglangoy, ay nagkakaroon ng instant glow na nagmumukhang kumikislap na dagat sa dilim, isang eksenang bihira at kakaiba na hinahangaan ng mga turista at siyentipiko. Ang liwanag sa dagat ay nagmumula sa mga microscopic organisms na tinatawag na bioluminescent plankton, partikular ang dinoflagellates. May kemikal sa loob ng kanilang katawan na tinatawag na luciferin, at kapag naaabala sila ng galaw o friction sa tubig, nagre-react ito sa oxygen, kaya lumalabas ang asul na glow. Ang liwanag na ito ay isang natural defense mechanism, isang paraan ng plankton para gulatin ang predators, o para maka-attract ng mas malalaking nilalang, na maaaring kumain sa kanilang mga umaatake. Sa madaling salita, ang glowing effect ay bahagi ng kanilang survival strategy, hindi simpleng natural light show. Gayunpaman, sensitibo at madaling maapektuhan ang bioluminescent beaches, dahil nakadepende ang liwanag sa kondisyon ng tubig, kagaya ng temperatura, oxygen level, at presensya ng nutrients. Sa ilang mga lugar, maaaring maging senyales ng algal bloom ang sobrang dami ng dinoflagellates, na minsan ay may dalang toxins at maaaring makaapekto sa marine life, kung hindi balanse ang ecosystem. Sa kabila nito, kapag nasa tamang kondisyon, ang bioluminescent beaches ay isa sa pinakamagandang natural phenomena sa mundo, isang tanawin na halos hindi kapanipaniwala at parang direktang kinuha mula sa isang fantasy movie. The Immortal Jellyfish. Ang immortal jellyfish ay isang napakaliit na species ng jellyfish na matatagpuan sa Mediterranean Sea at iba't ibang bahagi ng mundo, at kilala dahil sa kakaibang kakayahan nito baliktarin ang proseso ng pagtanda. Tinatayang kasing laki lamang ito ng pinky fingernail, at halos transparent ang katawan, pero sa kabila ng pagiging maliit, isa ito sa pinaka-nakamamanghang nilalang sa ilalim ng dagat. Dahil sa kanyang unique life cycle, binansagan itong immortal jellyfish, dahil may kakayahan itong bumalik mula sa adult stage, pabalik sa juvenile form. Ang kakaibang kakayahan nito ay tinatawag na transdifferentiation, isang proseso kung saan nagbabago ang mga cell nito, mula sa isang uri tungo sa ibang uri, upang muling maging bata ang buong organismo. Kapag ang jellyfish ay nasugatan, nagutom o nakaranas ng biglang pagbabago sa kapaligiran, sa halip na mamatay, bumabalik ito sa polyp stage, ang pinakasimula ng buhay nito, at nagsisimula na muli ang cycle. Sa teorya, maaari nitong ulitin ang prosesong ito ng paulit-ulit, kaya sinasabing biologically immortal ito, kahit maaari pa rin itong mamatay dahil sa sakit, pagkabiktima ng predator, o matinding environmental conditions. Dahil sa hindi pangkaraniwang kakayahan ng immortal jellyfish, naging interesado ang mga siyentipiko sa pag-aaral nito, para maintindihan ang aging, cellular regeneration, at posibilidad ng medical breakthroughs sa hinaharap. Bagamat hindi pa kayang i-replicate ng tao ang proseso ng transdifferentiation, pero nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon kung paano nagre-regenerate ang cells, at kung paanong maaaring mapabagal, mapigil, o mabago ang aging process. Hanggang sa ngayon, isa ang Turritopsis dohrnii sa pinaka-misteryoso at pinaka-intrigang nilalang
na maaaring magbukas ng pinto sa mas malalalim na pag-aaral tungkol sa buhay, pagtanda, at biological immortality. The Hum of Taos. Ang Hum of Taos ay isang misteryosong mababang tunog na naririnig ng ilang residente at bisita sa Taos, New Mexico, simula pa noong early 1990s. Inilalarawan ito bilang isang malalim, tuloy-tuloy at mababang buzz o humming sound, na parang galing sa malayong makina, diesel engine o refrigerator. Ang nakakagulat dito, ay hindi lahat ng tao ay nakakarinig ng tunog, kundi tanging maliit na porsyento lamang ng populasyon ang nakakadetect nito, kaya naging mas kakaiba at mahirap ipaliwanag ang fenomeno na ito. Maraming eksperimento at scientific investigations ang isinagawa para matukoy ang pinanggagalingan ng Taos hum, ngunit wala pang tiyak na sagot hanggang sa ngayon. Sinuri ng mga dalubhasa ang posibilidad ng industrial noise, underground vibrations, electrical systems, geological movements at maging mga military operations, ngunit wala ni isa sa mga ito ang tugma sa naririnig ng mga tao. May mga teorya rin tungkol sa tinnitus, low-frequency waves o psychological perception, ngunit hindi ito sapat para ipaliwanag kung bakit magkakaparehong tunog ang isa-isang naririnig ng mga taong walang anumang problema sa kanilang pandinig. Dahil walang malinaw na scientific explanation, naging paboritong paksa ang Taos hum sa mga paranormal theories at speculative discussions. May ilang nagsasabi na maaaring gawa ito ng atmospheric pressure changes, secret government experiments o natural resonance ng lupa, habang ang iba naman ay naniniwalang posibleng kombinasyon ito ng environmental at biological factors na sabay na tumatama sa piling tao. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling isang kilalang modern mystery ang Hum of Taos, at patuloy itong pinag-aaralan dahil ito ang isa sa mga pinakakakaibang acoustic phenomena na hindi pa lubusang nauunawaan hanggang sa ngayon. The Walking Trees in Ecuador. Ang walking trees ng Ecuador, na kilala rin bilang Socrate exerriza o steel palm, ay isang uri ng puno na matatagpuan sa mga rainforest ng Amazon, partikular sa bansang Ecuador. Kilala ito sa kakaibang sistema ng mga ugat na nakaangat mula sa lupa, at parang mga paa o tukod. Dahil sa ganitong estruktura, nagkaroon ng alamat at paniniwala na ang punong ito ay lumalakad o nakakagalaw mula sa isang lugar patungo sa ibang lokasyon sa loob ng ilang taon, lalo na kapag may pagbabago sa lupa, pagbagsak ng ibang puno, o kapag may bahagi ng ugat na nalalanta at kailangang palitan. Ayon sa mga pag-aaral, hindi totoong naglalakad ang mga puno sa paraan na iniisip ng tao, pero may bahagi ng katotohanan ang alamat na ito. Kapag ang isang walking tree ay nakaranas ng erosion, pagbagsak ng lupa o kakulangan sa liwanag ng araw, nagkakaroon ito ng kakayahang magpatubo ng bagong ugat sa direksyon na mas stable at mas may sikat ng araw. Habang tumutubo ang mga bagong ugat, unti-unting namamatay at natutuyo ang mga lumang ugat sa kabilang bahagi, kaya parang gumagalaw ang puno ng ilang sentimetro hanggang metro sa paglipas ng mga taon. Ito ang nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang mga punong naglalakbay sa kagubatan. Kahit hindi sila naglalakad tulad ng hayop, ang walking trees ay mahalaga sa ecosystem dahil sa kanilang kakayahang umangkop sa pabago-bagong kalikasan ng rainforest. Ang kanilang elevated roots ay nakakatulong para manatiling stable kahit sa putikang lupa, at nagbibigay sila ng tirahan at proteksyon sa maliliit na organismo sa ilalim ng mga ugat. Dahil sa kanilang kakaibang anyo at misteryosong pagdalaw, ang walking trees ay naging isa sa pinakakilalang natural wonders ng Ecuadorian Amazon, at patuloy na pinag-aaralan ng mga botanists para mas maintindihan ang kanilang natatanging paraan ng pag-survive sa isang basa at dinamikong kagubatan. The Lake Natron in Tanzania. Ang Lake Natron sa Tanzania ay isang highly alkaline at napakainit na lawa na matatagpuan malapit sa hangganan ng Kenya, at isa sa pinaka-extreme environments sa buong mundo. Ang tubig nito ay may napakataas na alkalinity dahil sa presensya ng sodium carbonate at iba pang mineral na galing sa mga volcanic sediments ng Rift Valley. Umaabot din sa 60 degrees Celsius ang temperatura ng lawa, kaya kakaunti lang ang nabubuhay dito. Dahil sa kakaibang komposisyon nito, nagkakaroon ang tubig ng matingkad na pula o rosas na kulay, depende sa dami ng halophilic microorganisms, na lalo pang nagbibigay ng isang otherworldly na itsura sa nasabing lawa. Nakilala ang Lake Natron dahil sa paniniwalang nagiging bato ang mga hayop na napupunta sa tubig nito. Ang totoo, hindi sila literal na nagiging bato habang buhay, kundi sa halip, kapag may hayop na namatay at lumubog sa lawa,
Ang sobrang alkaline water ay mabilis na nagpe-preserve ng katawan, hanggang sa magmukhang nabalutan ng chalk, o parang nabato. Ito ay dahil ang sodium carbonate at minerals sa tubig, ay nagkakaroon ng matibay na coating sa balat at balahibo ng hayop, kaya nagmumukha silang mga limestone statues. Ito ang dahilan kung bakit maraming litrato ng mga ibon, at mga paniki na parang naging bato, isang natural na proseso ng preservation, hindi supernatural na pagka-petrify. Sa kabila ng pagiging mapanganib sa karamihan ng hayop, ang Lake Natron ay napakahalaga sa ecosystem, dahil ito ang pangunahing breeding ground ng lesser flamingos sa Africa. Ang mataas na alkalinity nito ay pumipigil sa mga predators, kaya ligtas ang flamingos na mangitlog sa paligid ng lawa, at nakakain nila ang spirulina, na tumutubo rito. Dahil dito, itinuturing ang Lake Natron bilang isang critical sanctuary, para sa milyon-milyong flamingo bawat taon. Sa kabuuan, ang Lake Natron ay isang kamangha-manghang natural wonder, nakakatakot, kakaiba, pero napakahalagang bahagi ng ecological balance ng rehiyong iyon. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang mundo ay mas malawak, mas mahiwaga, at mas unpredictable kaysa sa inaakala natin. Lahat ng mga pangyayaring ito, nakunan man ng video, nasaksihan ng tao o naidokumento ng siyensya, ay paalala na may mga bagay na hindi natin kontrolado, at mas marami pang hindi natin nauunawaan. Sa huli, ang pinakamahalagang gawin ay manatiling bukas ang isip, patuloy na magtanong, at huwag tumigil sa paghahanap ng katotohanan. Maraming kwento ang mundo, at mas marami pa ang darating, at dito ay patuloy natin sila, ilalantad isa-isa. See you on our next videos.